Grabe ang pinakitang galing ni Kai Sotto sa ilang araw lang na practice ng gilas. In fact, sa isang play ay pati si Justin Brownlee ay napanganga na lang sa ginawa ni Kai Sotto at parang hindi makapaniwala sa ginawang move ni Kai Sotto. Sa last day ng training ng gilas sa Inspire Sports Academy, ay naging closed door na ang practice ng gilas at wala nang lumabas na mga reports galing sa loob, ni walang pictures at walang video. Pero one thing is for sure, ayaw ipakita ni Coach Tim Cone ang kanilang ginagawa at siguradong sa last day ng closed door training ng gilas ay mas lalong tumindi ang aksyon. Siguradong pukpukan ang nangyari at siguradong nag-level up na ang kanilang training in preparation para sa unang laro ng gilas versus Hong Kong ngayong February 22 na gaganapin mismo sa Hong Kong. Pero no worries dahil kahit hindi pinakita ng gilas ang last day nila inside the Inspire Sports Academy, ay meron namang good news para sa mga gilas fans. Dahil mamayang hapon ay magkaroon ng open practice ang gilas sa Phil Sports Arena na kung saan it is for free. At lahat ay inanyayahan ni Coach Tim Cone na manonood at makipaghalubilo sa mga players bilang send-off party na rin ng team patungong Hong Kong. And according sa ating source, ay naghahalimaw raw si Kai Sotto sa mga practices ng gilas. Hindi mapipigilan at parang ginawang dunk party ang kanilang training. Maganda rin daw ang connections ni Kai Sotto at Kevin Kembao, ang dalawa sa inaasahan nating mga players na malaki ang magiging role sa gilas. Happy rin daw si Kai Sotto sa kanyang bagong role sa gilas and he is ready and raring to prove na kaya na niyang gampanan ang pagiging primary center ng team ngayong wala pa sina AJ Edu at Junmar Fajardo. All good news galing sa Inspire Sports Academy at masasaksihan na natin kung gaano katotoo ang mga magandang balita mamaya sa open workout ng gilas. I can't wait to see the players' movement and the ball movement na siyang binigyan ng emphasis ni Coach Tim Cone. Ito kasi ang magbibigay ni Kai Sotto ng pagkakataon na magagamit ang full array ng kanyang basketball skill set. Hindi na rin ako makapag-antay na finally magagamit na ni Kai Sotto ang kanyang mid-range shooting, something na kailangan ng sistema ni Coach Tim Cone. At kung may pagkakataon, ay finally makikita na nating magagamit rin ni Kai Sotto pati ang kanyang 3-point shooting. At hindi lang yan. Isa pang inaabangan natin mamaya sa open workout ng gilas ay ang passing ability ni Kai Sotto. Napakalaki kasi ng gagampan ng role ng mga big men sa system ni Coach Tim Cone at siguradong isa ang passing skill ni Kai Sotto ang crucial sa success ng gilas going forward. Excited na naman ang buong Pilipinas. It's like waiting a fight ni Manny Pacquiao. Matagal nang hindi ganito ang feeling kapag naglalaro ang gilas, pero ngayong si Coach Tim Cone na ang head coach at lahat ng mga best players ang kasama, ay ibang excitement ang dala ng gilas, especially na rin dahil sa presence ni Kai Sotto. Bihira kasi ang mayroong legit 7-3 player ang ating national team, kaya it is just normal na si Kai Sotto ang isa sa mga players na inaabangan dahil sa kanyang kakaibang combination of height and skills. At isa rin sa nagpapabalik ng mga fans ng gilas ay ang change of the coaching staff plus the fact na kakapanalo pa lang ng gilas ng gold medal sa Asian Games. Kaya nagsibalikan na ang mga fans na karamihan ay very critical in the last couple of years. Napakaraming rason kung bakit excited ang lahat, and the fact na sina Coach Tim Cone at Justin Brownlee ay galing sa Barangay Ginebra, ang most popular team sa Pilipinas, kaya instant fans na ang mga Ginebra fans at yak kayang punuin kahit saang stadium pa maglalaro ang gilas. Ginebra fans plus gilas fans, kaya ganun na lang kasikat ngayon ang gilas. At sa NBA naman, si Bam Adebayo ng Miami Heat ay magiging starter para sa All-Star Game. Siya ay bilang pamalit kay Joel Embiid. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. Si Bam Adebayo ang papalit sa injured na si Joel Embiid
at naging unang player ng Miami Heat na magiging starter sa All-Star Game mula nung si Dwayne Wade noong 2016. Ibinunyag nitong Sabado na si Bam Adebayo ang papalit kay Joel Embiid ng Philadelphia sa starting lineup ng Eastern Conference para sa NBA All-Star Game. Wala si Embiid, the reigning MVP and two-time defending scoring champion dahil sa kanyang knee injury. At si Milwaukee Bucks coach Doc Rivers na namumuno sa East Conference sa All-Star Game ang nagpili kay Bam Adebayo. Napili si Bam Adebayo sa All-Star team ngayong season bilang isang reserve na pinili ng mga coach, tulad din ng ginawa niya noong 2020 kung saan siya rin ang nananalo sa skills competition sa All-Star Weekend noong 2003. Siya ang magiging ikapitong player na maging isang All-Star starter bilang isang Miami Heat player. Si Dwayne Wade ay naging starter din noong 2016. Sina Shaquille O'Neal, LeBron James, Chris Bosh, Alonzo Mourning at Anthony Mason ay naging All-Star starters din bilang miyembro ng Miami Heat. Si Mason ay pumalit sa lugar ni Grant Hill noong 2001 at si Bosh ay pumalit sa lugar ni Rajon Rondo noong 2013. At si Damian Lillard ay nakakuha ng kanyang ikalawang sunod-sunod na Story 3-point contest title. Si Dame ang unang repeat winner of the contest mula noong 2007 at 2008 nang nakuha ito ni Jason Capuno. Ang liga ay nagdagdag ng isa pang twist para sa Story 3-point contest noong nakaraang season sa pamamagitan ng pagdagdag ng dalawang story balls na matatagpuan sa mga pedestals deep inside the 3-point lane on both sides of the middle rock. Ang mga basketball na yon ay nagkakahalaga ng 3 points bawat isa. At ito ay nasa approximately 30 feet from the ring. At naipasok ni Damian Lillard ang isang shot sa tiebreaker at sa final. Si Lillard ay unang back-to-back 3-point contest champion ng NBA mula nung si Jason Capuno, isang tagumpay na ibinahagi rin ni Larry Bird, Craig Hodges, Mark Price at Peja Stojakovic.